Abangan mamaya sa unang balita. Batang babae na aksidenteng nabaril at napatay ng kanyang ama sa Butuan City. Inilibing na po. Salpukan ng dalawang tricycle sa barangay Ligid, Tipa sa Taguig. Dakuna ng CCTV. Swimming pool na may mini zoo, tampok sa isang resort sa Abukay, Bataan. At nabayan ang mga iba pang detalye ng mga balitang yan mamaya po sa unang balita. Samantala, pumunta muna tayo kay Connie. Mga kapuso, na ipasa na po sa Kongreso ang House Bill 419 o ang Whistleblowers Act kung saan bibigyan ng proteksyon at kompensasyon ang mga whistleblower o yung mga taong naglalantad ng katiwalian sa gobyerno o pribadong organisasyon. Pero nakabinding pa po ito sa Senado at kung sakaling maisa sa batas nga yan, maituturing itong dagdag insentibo sa mga whistleblower. Bukod pa sa mga benepisyong kanila makukuha mula naman sa kasalukuyang Witness Protection Program. Ang nilalaman ng Whistleblower Act at ang kasalukuyang Witness Protection Program ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa'yo. Ikaw ba mahilig ka magsumbong? Wala pa naman ako so far na nalalaman para isumbong, okay? Ano yung nakasaad dun sa bago nating Whistleblowers Act? Ano ba yung kaibahan yan? Well, yung Whistleblowers Act, kung maging isang batas siya talaga, no? Right. Kasi nga medyo nakabinbin pa siya. Well, ito yung nagbibigay ng kompensasyon para dun sa mga nagbibigay ng mga tip o nagbibigay ng mga expose tungkol sa mga corrupt public officials natin na eventually itong mga tip na to, syempre ang gusto ng pamahalaan natin, itong mga tip na to eventually makakasuplong ng mga corrupt officials sa pamahalaan. But of course, hindi madali mag-iisang whistleblower. Isipin natin yung katulad nila Jun Losada. Nagbabago talaga ang buhay. Oo, nagbabago ang buhay nila. And nawawalan sila ng trabaho, di ba? Tapos nawawalan sila ng matitirahan, natatakot sila palagi sa kanilang seguridad. So, yun yung gusto ng Whistleblowers Act. Kasi nga meron na tayong existing na Witness Protection Program. Pero itong para sa mga whistleblower, parang ganun din. Parang parallel program sana siya na bibigyan ng financial assistance sa mga whistleblower or sisiguraduhin na hindi sila mawawalan ng trabaho, bibigyan ng financial assistance, at para naman hindi naman mangoryente yung iba dyan, ipaprosecute din yung mga whistleblower na madidiscover na nangungoryente lang pala at nagbibigay para sa ng pera. mga false na tip. Oo. Kasi magkano ba yung ating tinitignan? Dapat mabusisi din natin yun mabuti, no? Kasi yun yung pinag-aaralan pa sa Kongreso right now. Or sa Senado, rather. Para saan naman yung Witness Protection Program? Tsaka kahit sino ba pwedeng mag-avail nung programa na yan? Well, yung Witness Protection Program is isang programa na tinatag nga, and there's an existing legislation for this, yung RA 6981 about the Witness Protection Program, na ang goal nga sana ma-encourage kahit mga tao na may kinalaman o may alam tungkol sa isang krimen to come forward and testify, usually sa korte to o quasi-judicial body. Kinakailangan ito dahil hindi madaling maging witness ka sa isang kaso. Unang-una nga, tulad na rin ng mga whistleblower, takot sila para sa seguridad. Kasi pag natunugan ng akusado na ikaw ay isang witness, syempre you will fear for your life. At usually, yung mga threat sa buhay na yan, hindi lamang dun sa magiging witness, pero syempre where it hurts or scares him the most dun sa pamilya niya, di ba? Right. So, minsan nakakatakot din maging witness kasi nga madidisrupt ang buhay mo, kaka-attend ng hearing, di ba? Pag nag-apply ka maging kasali sa Witness Protection Program, ang main benefit talaga nito, protektahan ng witness, hindi lamang sa mga threat sa kanyang buhay, pero tulungan na rin na protektahan yung kanyang economic dislocation in case na maging witness siya. Okay, paano nabibigyan ng proteksyon yung witness? Ano naman yung mga benepisyo, if any, kung siya ay papayag na maging witness? Well, actually, pag binasa niyo po yung batas, like many other laws that we have, marami sanang benepisyo, pero kulang sa pondo, di ba? If I remember correctly, parang kasama to ng State of the Nation address ni Pinoy dati, na sabi niya, talagang paninindigan natin yan, popondohan natin, di ba? But that being said,
Usually, kung ang tao ay nag-apply at natanggap na sa Witness Protection Program, maraming magagawa sa kanya theoretically. Halimbawa, dapat magkakaroon siya ng housing facility hanggang siya ay makatestify o kung may threat sa buhay niya hanggang mawala tong threat na to. Kung kakailanganin, dapat magkaroon ng relocation or change of personal identity, parang sine lamang, di ba? Change of personal identity at the expense of the program. At itong change of identity maaaring mag-extend sa immediate family niya. So, di ba? Parang sinilang talagang dating. Pero hindi ko alam kung nagagawa nila yung ganitong klaseng witness protection program dito sa bansa natin. Pero, I'm not aware of any. Or ganun sila kagaling na hindi natin talaga nalalaman. But Yes. anyway, kung kinakailangan, tinutulungan din sila magkaroon ng other means of livelihood kasi nga, usually nadidislocate sila nahirapan sila bumalik or mag-maintain sa trabaho nila. Pero sinisigurado na ng Witness Protection Program hindi ma-terminate o ma-demote si witness sa trabaho dahil lamang kailangan niyang umabsent kaka-attend ng hearing. Basta lang ma-notify ang employer ng DOJ. Or halimbawa kung mag-absent si witness, kailangan din siya mabayaran ng kanyang sahod, which is just fair enough, di ba? Kailangan mo yung tao, kailangan naman mawalan talaga siya ng trabaho. So, bibigyan din ng reasonable traveling allowances and expenses at subsistence allowance tuwing kailangan niya makipag-meeting sa mga abogado at free medical and hospital treatment kung meron siyang mga illness or dahil nga meron siyang di ba, may mangyari sa kanya dahil siya ay nag-witness. Ngayon, kung mapatay ang witness Wag naman or sana. whatever, wag naman sana. Of course, there are benefits, and rightly so, to help the family also. Like, meron din mga free education for Burial minor expenses, children. ganyan. Yes. Oo, sila na bahala doon. Oo. Pero, yun nga, ang tanong doon no? Kaya maraming natatakot syempre dahil merong kaakibat na danger o dun sa buhay ng tetestigo, pati na dun sa pamilya niya. So, ano yung, why would anyone want to be a witness to begin with kung may mga threat nga na ganyan, di ba? Well, iba-iba yung dahilan. Siyempre, yung iba, di ba, for the truth to come out, di ba, and to bring justice. Minsan na-force na lang. Wala na kasi silang Wala nang pupuntahan, di ba? oo. Yung iba naman, siguro masasabi nila, di ba, sangkot sila sa krimen. Actually, pag nag-testify sila laban sa principal suspect, maaari kasi silang ma-acquit. di ba? Ayun. In exchange for their testimony, basta lang, they meet the requirements para maging isang, yung tinatawag natin na state witness. Pero dapat, in order for you to be a state witness, dapat least guilty ka, tama ba? Least guilty. And that's to correct the impression of many. Sabi nila, hindi. Yun na nga. Ang misimpression, dapat you have to be the least guilty. Hindi ba ganon? Hindi naman. Sa ilalim ng batas, to be a state witness, basta hindi ikaw ang most guilty. Okay. Diba? Alright. So kung ikaw ang most guilty, asa ka pang i-discharge ka at makakalip. Kasi, di ba, ikaw yung ulo, ikaw yung mastermind. Tapos lahat ng mga sumunod lang sa instructions mo, sila ang makukulong. Hindi naman pwede yon. So kung ikaw yung meron kang kinalaman or kasabwat ka, basta hindi ikaw yung most guilty, pakikinggan ng DOJ, ano bang testimonya mo? Makakatulong ba to? Pag makakatulong at ikaw ay hindi ikaw ang most guilty, maaari kang ma-discharge to be a state witness, di ba? At kung mako-corroborate on main points ang testimonya nyo, in exchange for your testimony, di ba? I-discharge ka so that you can become a state witness. And that's the reason why some become witnesses kahit na may threat sa buhay nila. Kasi, imbis na makulong sila. Maganda naman yung layunin nung Whistleblowers Act na ito kung mapapatupad nga hanggang sa Senado. Yes, lahat naman ng batas natin, okay, di ba? Kung Okay, matutupad. pero ang problema talaga, Pondo, even under the Yes. existing witness protection program, talaga nagko-complain din naman sila na, kahit na sa batas may financial assistance, magkano ba talaga ito in Magkano the nga ba end? yun? Is it sufficient para naman makompensate para sa mga araw? Kasi may pamilya sila. Oo di ba? naman. So, kailangan talaga i-strengthen to. Kung talagang ang gusto ng presidente ay magkaroon talaga ng mga testimony para talagang makulong ang mga corrupt officials, you need to secure your witnesses as Alright. well. Antabayanan natin yan sa Senado kung Sa Senado. magtutuloy-tuloy nga yung bago na panukala sa Whistleblowers Act. Samantala, sana ho'y marami pa rin kayo napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat again, Attorney Gabby. Maraming salamat din. At ngayon po naman, puntahan na natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito.
Patay na aksidenteng nabaril ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae. Sinampahan ng reklamong parricide. Exclusive! Misis ng Hinoon dapat napatay na negosyante sa Maynila,